Biglang natuklasan ng lalaki ang isang paraan para madaling kumita habang nagpapahinga. Kailangan lang niyang magpanggap bilang isang bulag. Hindi lang siya makaupo sa harap ng templo at legal na Mongol apple gamit ang sining. Ang kita niya ay triple kaysa sa iba. Kahit sa pagtawid ng kalsada, may mga taong tumutulong sa kanya. Maging sa kanyang pagiging bulag, nakakuha siya ng libreng tirahan mula sa gobyerno. Pero hindi ito ang hangganan ng lalaki. Ginamit pa niya ang pagiging isang pianist para makapasok sa bahay ng iba at tumugtog. Dahil walang nagdududa sa isang bulag, madalas niyang nasisilip ang mga pribadong bagay ng mga may bahay. Ngunit hindi niya alam, ang pagpapanggap na bulag ang magiging pinakamalaking pagsisisi sa buhay niya. Isang araw, gaya ng dati, pumunta siya upang tumugtog para sa kaarawan ng isang mayamang ginang. Ngunit pagkatok pa lang ay tila ayaw siyang papasukin ng babae, at sinabing baka nagkamali siya ng oras. Pero nakatanggap na si AKA ng paunang bayad mula sa mayaman. At may malaking natitirang bayad pa pagkatapos ng pagtatanghal. Kaya imposibleng nagkamali siya. Habang nagtatalo sila, nakatawag ng pansin ang ingay sa matandang kapitbahay. Tila ayaw ng babae na mapansin ng mga kapitbahay. Kaya napilitan siyang papasukin si AKA. Matapos niyang matiyak na tunay na bulag si AKA, saka lang siya naging panatag na hayaan siyang tumugtog ng piano. Ngunit bago pa siya makatugtog ng matagal, nagulat siya sa nakita sa harap niya. Dahil sa gitna ng sala, nakahandusay ang isang bangkay. Doon niya naunawaan kung bakit ayaw siyang papasukin ng babae. Ngunit hindi siya pwedeng magpakita ng kaba. Nagkunwari siyang pupunta muna sa banyo. Habang dumadaan sa sala, upang mas mukhang totoo ang kanyang pagbulag, sinasadya niyang tapakan ang natapong alak sa sahig. Akala niya'y makakapanatag siya pagdating sa banyo. Pero hindi niya alam, ito pala ang mas nakakatakot. Dahil sa likuran niya ay nagkukubli ang mamamatay tao na may hawak na baril. Hindi siya makagalaw sa takot, halos hindi makahinga. Baka mahalata siya at patahimikin ng tuluyan. Buti na lang at marami siyang iihi, kaya hindi siya pinaghinalaan. Pagdaan niya muli sa sala, sa kanya napansin na ang bangkay ay ang mismong mayamang lalaki. Bagamat sobra ang kaba sa loob niya, nagkunwari siyang kalmado at nagpatuloy sa pagtugtog. Habang ang babae ay nagkunwaring tumatawag sa asawa. Sinabing darating ito sa loob ng 10 minuto. Sa harap mismo ni AKA, sila'y walang pakialam na inayos ang bangkay. Di nagtagal, isinilid ng lalaki ang katawan sa maleta. Plano na nila itong sirain at itago ang ebidensya. Lumapit pa si Simi sa pintuan, upang magkunwaring inaabangan ang pag-uwi ng asawa. Kinuha ni Simi ang lumang voice recording ng asawa, at nagkunwaring may kausap sa telepono sa harap ni AKA. Ngunit hindi pa sila nagtatagal sa usapan. Nagkunwari si Simi na kailangang lumabas bigla si asawa. Samantalang ang lalaki ay nagsuot ng damit ng biktima at bitbit ang malita palabas. Pagkaalis mula sa bahay ng mayaman, hindi agad umuwi si AKA. Umupo muna siya sa tabi ng kalsada, nag-aalangan kung tatawag ng pulis. Dahil kilala ang mayaman bilang mabuting tao sa lugar, at tuwing pupunta sa bar kung saan siya tumutugtog, palaging nagbibigay ng malaking tip. Sino mag-aakalang kahapon ay masaya pa silang nagkukwentuhan. Ngayon ay pinatay na ng mismong asawa. Marahil ay senyales ito mula sa langit. Dahil ang sinabi ng tindera ng loto ay naging dahilan ng kanyang desisyon. Ginoo, pakiusap naman po. Pumili po kayo ng kahit anong tiket gamit lang ang kamay nyo. Narinig kong pinapalad daw ang mga bulag. Pagkatapos niyang pumili ng tiket, nagpa siya si AKA na dumiretso sa presinto upang ipaglaban ang hustisya. Pagdating niya sa presinto, agad niyang sinabi sa pulis na nais niyang i-report ang isang pagpatay. Pero hindi pa man siya tapos magsalita, napansin niya ang lalaking nagtago sa banyo kanina. At sa unipormeng suot nito, lumalabas na ito ang hepe ng pulisya. Biglang natigilan si AKA, at ang kaba ay umabot na sa kanyang lalamunan. Huwag kang matakot, may veteranong pulis dito. Sige, sabihin mo kung sino ang pinatay. Buti na lang at naisipan agad ni AKA, at nagkunwaring ang pusa lang niya ang pinatay. Pero halatang hindi naniwala ang hepe sa dahilan. Katatapos lang niyang patayin ang mayaman, at biglang nag-report ang tanging bulag na saksi. Kaya't lubos siyang naghinala na nagkukunwaring bulag lang si AKA. Upang mapatunayan ang hinala, nagpa siya ang hepe na siya mismo ang maghatid kay AKA pauwi. Ngunit pagkapasok sa bahay, napansin agad ng hepe ang diaryong nakalagay sa mesa. Napilitan si AKA na sabihing iyon ay ginamit pambalot ng dumi ng pusa. Halatang hindi kumbinsido ang hepe. Sunod-sunod siyang tinesting at pinagdudahan si AKA. Kinuha pa niya ang maliit na kutsilyo, at inihagis ito diretso sa ulo ni AKA. Buti na lang at napigilan ni AKA ang kanyang takot. At hindi siya nagpakita ng kahit anong pag-aalinlangan. Akala ng hepe ay siya lang ang nag-iisip ng sobra, kaya umalis na siya sa lugar. Ngunit hindi niya alam, ang maling desisyon na iyon ay may kabayaran. Dumating ang gabi, bumalik si AKA sa bar upang tumugtog ng piano gaya ng dati. Ngunit si Simi ay dumating din doon. Malinaw na may narinig siyang balita mula sa hepe.
Maingat siyang nagtanong-tanong tungkol kay AKA. Nang makumpirmang bulag talaga si AKA, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Habang si AKA naman ay lihim na minamatyagan si Simi. Ang babaeng pumatay sa sariling asawa sa umaga. Ngayong gabi ay, tila parang walang nangyari, umiinom sa bar. Lalong tumindi ang takot niya kay Simi. Dumating ang sumunod na araw, at natagpuan ang bangkay ng mayaman sa tabi ng ilog. Sa panayam, sinabi ni Simi sa media, na umalis ang kanyang asawa kahapon dala ang 10 milyong pera para sa negosyo. Pero ngayon, isa na lang siyang bangkay. Kaya pinaghinalaan ng pulisya na ito ay isang kaso ng pagnanakaw at pagpatay. At gamit ang sariling koneksyon, binintang ng hepe ang krimen sa isang binata. Kahit anong paliwanag ng binata, sa ilalim ng matinding pagpapahirap ng hepe, napilitan siyang akuin ang krimen. Agad na tinawagan ng pulisya ang pamilya ng biktima, dahil si AKA ang huling taong nakita kasama ng mayaman. Pinatawag siya upang kunan ng pahayag. Habang binabasa ang gawa-gawang testimonya, hindi na siya nakatiis. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Sila ang pumatay sa mayaman. Nilagay nila ang bangkay sa malita, at ginawa nila ito sa harap ko mismo. Nakita ko, nakatingin ako sa mga mata mo. Dakpin siya. Ang dalawang iyon ay magkakasabwat. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Umupo ka. Ngunit lahat ng ito ay nasa imahinasyon lang niya. Kung sabihin niya ang totoo, baka kapareho rin siya ng sinapit ng mayaman. Sa huli, napilitan siyang pumirma sa maling pahayag. Akala niya doon na matatapos ang lahat. Pero hindi niya inakalang may pagbabago pa palang magaganap. Sa burol na inihanda para sa mayaman, ikwinento ni Simi ng detalyado ang huling araw ng asawa. Pero hindi niya alam, may isang taong nakalimutan nilang naroon habang ginagawa ang krimen. Pagkatapos ng libing, lumapit ang matandang kapitbahay sa pulis. Dahil napansin niyang nagsisinungaling si Simi. Naalala niya bago pa makauwi ang mayaman, may isang matipunong lalaki na dumating ng mas maaga. Sabay silang sumakay ng elevator. At nakita niyang pumasok ang lalaki sa bahay ng mayaman. Doon siya nagtaka, kaya't sinimulan niyang bantayan ang mga kilos sa bahay ng mayaman. Nang makauwi ang mayaman, hindi lumabas ang matipunong lalaki. Taliwas ito sa kwento ni Simi. Bagamat hindi kilala ng matanda ang lalaki, naniniwala siyang kaya niya itong makilala kung muli silang magkita. Makikilala niya ito ng sigurado. Pagkarinig nito, lumapit ang pulis kay Simi, at kinumprante siya ukol dito. Napilitan si Simi na magpaliwanag na matanda na ang babae, at baka napagkamalan lang nitong ang delivery boy ng pizza ay matipunong lalaki. Kaya hindi daw ito mapagkakatiwalaan. Hindi na rin ito masyadong pinansin ng pulis. Ngunit kinabukasan, habang nagkakape ang pulis at hepe, nabanggit ng pulis ang sinabi ng matanda. Biglang kinabahan ng hepe sa narinig. Mas lalo pang lumala nang ang kanyang asawa ay magmungkahi pa. Ang mayaman ay kilalang mabuting tao sa lugar. Kung maipadrawing ng matanda ang hitsura ng lalaki, baka masolusyonan na ang kaso. At baka ma-promote ka pa. At ang isa pang pulis ay nagboluntaryo rin. Nadalhin ang matanda sa presinto upang tanungin ng harapan. Pero para sa hepe, para itong babala ng kamatayan. Napilitan siyang sabihin siya na lang ang pupunta para mag-imbestiga. Samantala, nang malaman ito ni Simi, agad siyang pumatok sa bahay ng matanda. Ngunit hindi niya alam na inimbitahan si AKA ng anak ng mayaman. At kasalukuyan itong paparating bilang private tutor. Pagbukas ng elevator, tumambad sa kanya ang tagpo kung saan tinulak ni Simi ang matanda pababa. Sa sobrang gulat niya, halos matamba siya sa takot. At napansin lahat ng iyon ni Simi. Napilitan si AKA na magpanggap na walang nakita. Lumapit siya sa pintuan ng bahay ng mayaman at kumatok. Ngunit napaalis na ni Simi ang anak ng mayaman. Kaya walang tao ang sumagot sa kanya. Habang nagiging alanganin ang sitwasyon, sa wakas may nakakita sa bangkay ng matanda. Doon lang siya nakahinga ng maluwag. Pagkatapos, ayon sa salamin na naiwan sa balkonahe ng matanda, nagpa siya ang pulisya na aksidenteng nahulog ito habang nagdidilig ng halaman. Sa puntong ito, sobrang takot na si AKA. Agad siyang bumalik sa kanyang bahay. Hindi niya alam na pinatahimik ang matanda, dahil sa bagong ebidensyang ibinigay nito. Akala niya ay tuluyan ng nabaliw si Simi, at balak patayin ang lahat ng may kinalaman sa kaso. Kinilabutan siya sa takot na di niya pa naranasan noon. Agad niyang tinawagan ang nobya. Sinabing may mahalaga siyang sasabihin. Pinakiusapan niya itong pumunta sa bahay. Ngunit pagkaputol ng tawag, may kumatok agad sa pinto, at si Simi ang naruroon. Agad siyang kinabahan. Sinabi ni Simi na may memorial para sa mayaman, at iniimbitahan si AKA na tumugtog. Nag-abot pa ito ng bagong bili ng mga pastries. Upang hindi mahalata, napilitan si AKA na kainin ito. Habang naghahanda siya ng kape para kay Simi, paglingon niya ay nakita si Simi na may suot na maskara. Malinaw na sinusubok nito ang kanyang reaksyon. Buti na lang at matatag ang loob ni AKA. Hindi siya nagpakita ng pag-aalinlangan. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Simi. Habang umiinom sila ng kape,
Kumuha ito ng bote ng hindi kilalang likido mula sa bag. At walang pag-aalinlangang ibinuhos sa tasa ni AKA. Hindi makainom si AKA. Pero hindi rin siya maaaring magpahalata. Napilitan siyang ailapit ang tasa sa bibig. Buti na lang at naging mabilis ang isip niya. Nagkunwari siyang kukuha ng biskwit. At sa pag-alis niya, sinadyang natapon ang tasa. Pero dahil dito, nakumpirma ni Simi ang kanyang hinala. Agad niyang inilabas ang baril at itinutok kay AKA. Mr. Peking Bulag. Iyan ay peke lang na baril. Nang malaman niyang nabuko na siya, agad nagmakaawa si AKA kay Simi. Nangakong hindi siya magsasalita ng kahit ano. Lalo na't lahat ng tao'y naniniwalang bulag siya. Ngunit ngumiti lamang si Simi sa sinabi niya. At tila hindi man lang natakot o nag-alala. At sa halip, isiniwalat kay AKA ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng mayaman. Palay kaarawan ni Simi noong araw na iyon. Plano ng mayaman na sorpresahin siya. Sinabi niyang may lakad siya kinabukasan. Pero naniwala si Simi, kaya pag-uwi ng mayaman kinabukasan, nasaksihan niya ang nakakagulat na eksena. Dahil dito, pinatay siya ng dalawa. Pagkarinig sa kwento ni Simi, biglang nakaramdam ng hilo si AKA. Palay may halo na ang kinain niyang pastry. At hinihintay lang ni Simi na umepekto ang gamot. Di nagtagal, nanghina na si AKA. At bumagsak siya bago pa man makatakbo. Maya-maya, dumating ang kanyang nobya. Pero hinarang siya ng batang lalaki sa ibaba. Sinabi nitong may sekreto siya tungkol kay AKA sa kanyang cellphone. Pagbukas ng nobya ng video, tumambad ang ebidensyang hindi bulag si AKA. Matagal nang naghihinala ang bata kay AKA. Dahil minsan nakita niyang nahulog ang salamin ni AKA sa hagdan. Pero agad itong pinulot ni AKA na parang normal lang. Simula noon, nang makabalik si AKA sa bahay, ikinalabit ng bata ang cellphone sa mahabang stick, at lihim siyang kinuhanan ng video. Plano niya itong gamitin para kumita ng kaunti. Ngunit pagkapanood ng nobya sa video, di siya nakinig sa bata at dali-daling umakyat. Nang siya'y kumatok, ang bumungad ay si Simi, nakabihis ng malaswa. Sa nakita niya, agad siyang kinabahan at kinutuban. Nagmadali siyang pumasok sa silid. Nang makita si AKA na hubot-hubad sa kama, naintindihan niya ang lahat. Agad ding nagsorry si Simi sa kanya. At sinabing mabait si AKA at madaling kausap. At nagkamali lang siya ng desisyon. Napangiti si nobya sa inis. At sa kanya binanggit ang video na nakita niya sa ibaba. Hindi bulag si AKA. Pareho kayong niloko niya. Isa lang siyang huwad na bulag at babero. Napakunot ang noo ni Simi sa kanyang sinabi, kunwaring nagulat. At malungkot na umalis ang nobya matapos ang lahat. Hinabol siya ng batang lalaki sa ibaba para sa pera. Ngunit sinampal siya ng nobya ni AKA. Dumating ang gabi, nang magising si AKA. Natuklasan niyang wala siyang makita, lahat ay madilim. Napabalot siya ng malamig na pawis sa takot. Agad siyang nagmamadaling pumasok sa banyo. Ibinabad niya ang ulo sa balde ng tubig. Paulit-ulit niyang binyanlawan ang kanyang mga mata. Pero wala pa rin siyang nakitang liwanag. Dumaan siya papunta sa sala ng kapain. At doon, naghihintay na si Simi. Nang makitang bulag na nga si AKA, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Ngunit si AKA ay galit na galit na. Sumugod siya kay Simi para gumanti. At tinakot si Simi, kung hindi maibabalik ang paningin niya. Isisiwalat niya ang lahat ng kasalanan ng dalawa. Ngunit hindi natakot si Simi kahit kaunti, sapagkat walang maniniwala sa isang bulag. At kung siya'y magrereklamo pa, lalo lang siyang malalagay sa panganib. Pagkasabi nito, umalis na si Simi. At agad niyang pinuntahan ang batang lalaki. Gamit ang dahilan na gusto niyang panoorin ang video. Binura niya ang kaisa-isang ebidensya. Sa loob ng silid, dali-daling tinawagan ni AKA ang nobya. Nagmamakaawa siyang tulungan siya, ngunit galit na galit pa rin ang nobya. At tinapos ang relasyon nila kahit di siya pinapakinggan. Dahil sa maling akala ay kinamuhian siya ng kanyang girlfriend. At hanggang dyan lang muna ang video mga idol, ang title ng movie ay Andedon. Isang Indian movie na may magandang kwento. Kung gusto nyong mapanood ang full movie ay e-search nyo lang sa YouTube di kaya sa Netflix.